Igorot, dato ito lugar ni Apo Vizcaya. Boss, ang pangit ko pala sa personal? Ang pangit ko pala sa personal? Oo, ito po. Akala ko sapo ka? Ito yung mahilig na suntukan eh. Likan tayo. Labas, tara, labas ka dyan po. Suntukan tayo. Jimboy, backup ka mo, Jimboy. Backupan mo, Jimboy. Diyan ka lang sa likod ko. Sa likod lang kayo. Diyan ka lang sa likod, Jimboy. Huwag ka lalayo. Pag dumikit, ibig sabihin, pagka halimbawa, talaga may pagtatangka na ano, pag salita, huwag niyong gagalawin. Salita lang yan. Sige, tara. Sige, masok. Jeep! Galing lang kami sa hearing. Sorry. Galing lang ako sa hearing. Gagawin ko lang doon. Sige. Isang makasaysayang pangyayari ang naganap matapos may benta sa public auction ng Bureau of Customs ang isa sa mga pinakakontrobersyal na luxury vehicle sa bansa, ang Rolls-Royce Cullinan na dating pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, sa halagang 29 na milyong piso. Nakuha ito ni Engineer Pio Velasco, founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom. Ang nasabing sasakyan ay matagal nang pinag-usapan sa social media at balita dahil sa mga kontrobersyang nakapalibot dito, lalong naging viral ito noon matapos sabihin ni Sara Diskaya na isa sa mga dahilan ng kanilang pagbili ng Rolls-Royce ay ang libreng payong na nakakabit sa pintuan ng sasakyan, isang signature feature ng brand. Dahil dito, naging simbolo ito ng karangyaan at naging sentro ng diskusyon tungkol sa yaman, lifestyle, at pananaw ng publiko. Sa isinagawang public auction, ilang kilalang personalidad at kumpanya ang sumali sa bidding, kabilang ang TV host na si Willie Revillame at ang R33 Car Exchange Corporation, ngunit sa huli, si Engineer Pio Velasco ang nagwagi sa bidding. Ayon sa kanya, makasaysayan ang pagkakabili niya sa sasakyan hindi lamang dahil sa presyo kundi dahil sa kwento at kontrobersyang kaakibat nito. Plano umano ni Velasco na i-display ang Rolls-Royce Cullinan sa Igorot Stone Kingdom sa Baguio City para makita ng publiko. Ayon pa sa kanya, ang perang ginamit sa pagbili ay mula sa kanilang pamilya at may ambag din ang kanilang mga kaibigan. Layunin nilang gawing bahagi ng atraksyon ang luxury vehicle bilang dagdag na dahilan para bisitahin ang kanilang destinasyon. Ang Igorot Stone Kingdom ay isang kilalang tourist attraction sa Longlong Road, Pinsao Proper, Baguio City. Ito ay itinatag ni Engineer Pio Velasco bilang simbolo ng pagmamahal niya sa kultura at pamana ng mga Igorot. Nagsimula ang proyekto bilang simpleng pangarap na maipakita ang lakas, sipag, at kakayahan ng mga katutubo sa paglikha ng estrukturang yari sa bato. Unti-unti itong lumawak at naging isang kahangahangang stone park na tampok ang malalaking istruktura, hagdanan, at pader na gawa sa bato na kahawig ng mga sinaunang disenyo. Si Engineer Pio Velasco ay isang negosyante at leader na may advokasiyang ay-angat at ipagmalaki ang kultura ng Cordillera. Sa pamamagitan ng Igorot Stone Kingdom, nais niyang magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon at ipakita na ang determinasyon at pagkakaisa ay kayang lumikha ng mga proyektong kahanga-hanga. Dahil dito, ang lugar ay hindi lamang simpleng pasyalan kundi simbolo rin ng identidad at kultura. Sa pagdadala ng Rolls-Royce Cullinan sa Igorot Stone Kingdom, nagkakaroon ng kakaibang pagsasanib ang modernong simbolo ng karangyaan at ang tradisyonal na simbolo ng kultura at kasaysayan. Para sa ilan, ito ay isang estratehiya upang mas mapalakas ang turismo at makatawag ng mas maraming bisita. Para naman sa iba, isa itong patunay kung paano nagiging bahagi ng mas malawak na kwento ang isang bagay na minsang naging kontrobersyal. Sa huli, ang dating pinag-uusapang luxury vehicle ay magkakaroon na ng bagong tahanan at bagong papel, mula sa sentro ng kontrobersya tungo sa pagiging isang pampublikong atraksyon na maaaring makita at mapuntahan ng maraming Pilipino. Aking bagi, nagustuhan na di payong. So this is the Rolls-Royce Cullinan 2022,